Joke time muna tayo po, mga kababayan. Bago natin pag-usapan yung mga fake news na suspend po yung sinuspend ng Meta yung SMNI. Buti nga sa inyo. Pero maya-maya na mga kababayan. Ito padala ni Peter Lumibaw ng Mangaldan, Pangasinan. Ito yung payamanan ng lula. Payabangan kung sino yung pinakang mayaman sa mga lula. Di kaya niya Mr. Maravillas, kamag-anak ng mga Duterte. Kasi mayayabang. Ewan ko. Basta ito payabangan po. So, tatlong magkakaibigan, nagyayabangan sila, ipinagyayabang yung lola nila, napakayayaman daw ng mga lola nila. Sabi ng una, si Juan, alam ninyo anya, ang lola ko napakayaman. Sa katunayan anya, 10 yung mayordoma niya. Yung mayordoma, mga katulong sa bahay, 10. Sabi ni Pedro, mas mayaman yung lola ko. Ang mayordoma niya sa bahay, 20. Doble. Matindi. Sabi ni Berto, yung pangatlong lalaki po, wala niya, mas mayaman yung lola ko, 2 niya yung mayordoma. Sabi ni Juan at saka ni Pedro, paano naging mayamanan niya yung lola mo? Sa lola namin, ako yung lola ko, sabi ni Juan, 10. Si Pedro, 20. Tapos ikaw niya, 2 lang yung mayordoma. Mas mayaman sa lola namin. O nga naman, Sabi ni Berto, mas mayaman yung lola ko. Kasi yung lola ko na may 2 mayordoma, ang mayordoma kasi ng lola ko, yung lola ninyo. Yung lola ni Juan na may 10 mayordoma at saka yung lola pala ni Pedro na may 20 mayordoma. Yun ang mayordoma ni Berto, ang lola ni Berto. Oo nga naman, mas mayaman nga. Matik na. Padala mo lang po yung GCash number mo, Peter Lumibaw dyan sa Pangasinan. Kasali ka na sa monthly draw. 5,000 yung price. Sa grand draw, sa December po, 10,000. Dito na tayo mga kababayan. Minalas ngayon yung SMNI. Yan sabi natin. Ayaw tumigil. Natunugan mga kababayan ni Meta. Yan po kasi yung mga pabrika. Yung may-ari ng pabrika, mga kababayan, 2 may-ari ng pabrika ng fake news. Pero ang pinangalanan po, si Digong, pinangalanan ni E.S. Lucas Bersamin na one-man factory ng fake news. Ang ginagamit nila, SMNI, tapos siyempre yung Meta, YouTube, Instagram, basta sa social media po. Natunugan po ng Meta, Meta suspends SMNI Facebook pages for spreading hatred, contempt. Bawal na bawal po yan mga kababayan sa community regulations, community standards ng Facebook ni Meta. Ayaw tumigil, talagang massive po. Sabi ng Palasyo Malacanang, tumindian niya, nag-intensify yung papakalat mga kababayan ng fake news and hatred. After na ma-arrest si Digong. Si Digong po, doon sa kanyang detention cell, happy siya in high spirits. Inamin mismo ni Sara Duterte, may mga kaibigan na niya. So kahit permanente na siya doon, ayos na ayos. Malamang yun po ang magiging destiny ni Digong. Yung sinasabi niya, confident yung abogado. Lagi man pong confident ang abogado. Wala man na abogadong hinire mga kababayan na umamin, tinanggap niya. Wala man nagsasabing hindi tayo mananalo. Laging panalo. Kaya lang, hindi man siya yung judge. Ang judge po, yung ICC. Di ba? Ang malakas na ebidensya, sabi ng isang dating judge ng ICC na isang Pinoy, saka abogado, ang ebidensyang malakasan niya mula mismo sa bibig ni Digong. Nagkalat po sa social media. Biglang nagsipaglitawan yung mga statements ni Digong na nagbabantang papatayin yung mga yung mga drug suspects po, yung mga autos niya, lahat dokumentado po. So ito ngayon,
Mga kababayan, Meta suspends SMNI Facebook pages for spreading hatred, contempt. Pag sinabing contempt mga kababayan, yung mga utterances na despicable, yan po talaga ang yan ang mastery. Doon magaling ang mga DDS po sa pagsasalita na kasumpa-sumpa. Walang rules sa kanila, walang ethics sa kanila, walang sinusunod na moral conduct or guidance. Wala sa kanila yon. Basta sila bibira ng bibira. Gagamit sila ng pananalita na hindi makain ng aso. Kaya nga sabi ng nag-react, mga kababayan na dati, at DDS yon, alaman niya ninyo kung bakit nakulong si Digong, pinaaresto. Si Digong man lang niya yung may gawa. Ikaw man lang ba niya, araw-araw hindi tinitigilan yung paninira ni Digong at mga DDS kay PBBM. Kung ikaw niya si PBBM, anong gagawin mo? Pababayaan mo na lang niya na kung may arrest warrant, tulad ng nangyari, pababayaan mo na lang niya na maaresto. Siyempre, yan ang sabi ng isang DDS mga kababayan. Yan ba? Sino ang dahilan na at may kasalanan sa pag-uli kay Duterte? Ito guys, sasabihin ko wag sana masaktan yung mga followers or sumusuporta kay Duterte Pero ito sasabihin ko sa inyo guys, totoo to. Real talk lang tayo dito. Usaping pag-aresto kay Duterte, kay former President Duterte. Kung sino ba talaga ang may kasalanan? Bakit nag-trigger yung nangyari yung pagka-aresto? Ang dami niyong sinisisi. Sinisisi niyo si BBM. Sinisisi niyo si Relator General. Pero hindi nyo alam kung sino talaga ang may kasalanan kung bakit inaresto si former President Duterte. Marami sa inyo ang hindi nakakaalam nito. Alam niyo ba kung sino talaga ang may kasalanan, bakit na-aresto? Nagkaroon ng warrant of arrest si Duterte. Ako guys, sabihin ko sa inyo, guys, ako sinasabi ko to, totoo lang, Ako hindi ako BBM. Hindi ako BBM. Duterte supporters ako. Kita ninyo, Duterte supporter? Pero bakit ganito ang reaksyon ko? Real talking ko na kayong mga supporters ni Duterte. Kung bakit na-aresto si Duterte? Dahil lang din sa mga Duterte. You see? Ito. Dahil rin sa kanila, sa mga Duterte, at may sipasyon din yung mga supporters at followers ni Duterte. Kayo, tanungin ko kayo, kayong mga supporters ni Duterte, natuwa ba kayo kung sasabihan kayo na bangag? Di ba? Natuwa kayo? Si Bibi may pamilya, may mga anak, may advisor. May advisor yan. Tanungin ko kayo. Tawagin kayong adik. Real talk tayo dito. Real tayong ako supporters, ako nasaktan din ako. Nasaktan din ako ng pag-aresto ni Duterte. Pero kung laliman natin ang pag-iisip natin, kung laliman natin pag-unawa natin sa mga nangyayari, sa mga lumalabas sa bibig ng mga Duterte, lalong-lalo na pamilya Duterte, at yung mga ibang mga vloggers na mga supporters ni kayo lahat ang dahilan kung bakit Duterte. Isipin nyo raw yung mga lumalabas sa inyong bibig. Sino nag-Duterte? Din. Totoo yung warrant of arrest na yan, kayang pigilan ni BBM. Kaya niyang hindi pa implement yan dito sa ating bansa. Pero kaya, kung kaya, sabi ni Katoning, ganon, pwede, kaya lang. Kahit man siguro kayo, bakit pipigilin ni PBBM? Ang ginawa ni PBBM, nag-cooperate sa Interpol.
O, di ba? Kaya pakalat pa kayo ng pakalat ng fake news. O, ngayon, yung mouthpiece ng fake news, mga kababayan, yung isiminay. Kaya kayo, ang ginagawa ninyo, pinapahamak ninyo yung sarili ninyo. O, di wala na kayo ngayong magagamit para sa pagpakalat ng fake news. Suspended. Baka pagdating ng oras, hindi lang suspension. Termination na ng Facebook account ninyo. O, di ba? So, pari-parihas kayo. Si Digong pinahamak yung sarili. Mga DDS, pinahamak din ang kanilang sarili. Pati mga vloggers. Tutugisin na po yung mga vloggers. Mamaya ibigay ko sa inyo. Dito muna tayo sa suspension ng SMNI. So, nakuha ninyo ang anak ninyo. Suspended for spreading hatred, contempt. Hindi na ninyo mahanap yung SMNI. Sabi dito, in an article posted on its website, SMNI confirmed that Meta suspended the SMNI pages and its affiliates DCER 1026 and SMNI Integrated News. Ano yung rason? For allegedly expressing hatred or contempt for a group of people and using harmful racial stereotypes, citing a violation of their so-called community standards, sabi po ng SMNI. Let us be clear, we do not post anything harmful to the community, it added. Nagrason pa, the incident transpired following the arrest of former President Rodrigo Duterte, who is known ally of televangelist and alleged rapist Apollo Quiboloy. You see? So kayo yung gumagawa ng problema. O yung mga vloggers ni Digong, tutugisin na po. Yan ang balita ngayon. No? Vloggers risk detention if they continue snubbing House probe on disinformation. Sinira ninyo yung buhay ninyo. Kaya, yung mga ginasadlakan ninyong problema, kayo man lang po ang may gawa, sabi ni Enrile. Mamaya i-share ko sa inyo yung sinabi ni Enrile. O, sabi dito mga kababayan sa report ng ABS-CBN, the House Tri-Committee on Wednesday and 11 social media personalities and bloggers could face contempt in detention if they continued skipping its probe on disinformation. Those who may face contempt in detention include former Presidential Communications Office Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles, former National Task Force to End Local Communist Armed Conflict NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Marie Badoy Partosa, Aaron Peña, and Alan Troy Sas Rogando Sasot. The other social media personalities are Elizabeth Joy Cruz, Dr. Ethel Pineda Garcia, Jeffrey Almendras Celis, Crisette Laureta Chu, Mark Anthony Lopez, Mary Jane Kiambao Reyes, and Richard Tesoro Mata. The Tri-Committee will resume its investigation into the spread of misinformation and disinformation online on Friday. Tapos kayo ngayon, matutulad kayo kay Harry Roque. Mabuti si Harry Roque nakaipo na. Kaya niya, mga kababayan, na mag-ikot sa buong mundo. O nandun na nga po sa the Netherlands, kaya lang sinibak ni Sarah. Gusto niyang mag-abogado. Sinibak ni Sarah, pati si Mijaldea. So, kukuha ng mga bagong abogado. Other than yung British-Israeli lawyer na si Kaufman. Yun, confident masyado yun. Sabi ko nga, siyempre, wala man pong abogado na tatanggap ng kaso at sasabihin niya na matatalo tayo. O, di ba? Lalo kung ang kliyente, mga kababayan, dating Pangulo, siyempre, dating Pangulo, may budget yan. Malaki ang budget niya. Di ba? So, ito ngayon, mga kababayan, matutulad kay Harry Roque, malamang sa malamang, magiging puganti rin itong mga vloggers ng mga Duterte. Sa bagay, pupundoan naman siguro kayo. Alangan man pabayaan kayo niya ni Digong, ni Sara Duterte, na pinaglingkuran ninyo ng maayos. O, di ba? Sila na yung bahala sa inyong ticket. Kaya lang, yung pamilya ninyo, masisira, siyempre. Tulad ni Harry Roque, si Harry Roque, pag tinignan mo, parang hindi na makapaligo. Di ba? So, sabi dito sa balita,
TRICOM Overall Chairperson Santa Rosa Representative Dan Fernandez defended the probe, saying disinformation is a national security issue. It erodes public trust, destabilizes institutions, and manipulates democratic discourse. We cannot allow social media to become a free-for-all platform for deception and propaganda. Matindi po yung propaganda ng mga Duterte. Kung hindi ka mag-check ng mga facts, mapapaniwala ka tulad ng sinabi ni Baste Duterte doon sa araw ng Davao na walang utang daw na loob si President Bongbong Marcos. Kasi daw yung tatay niya ipinalibing sa libingan ng mga bayani, si Marcos Sr. Pagkatapos, si PBBM, pinakulong mo niya yung tatay ko. Hindi man po totoo na nagpalibing sa libingan ng mga bayani si Digong at yung mga sinasabi nila na nagpapanalo kay PBBM yung support ng mga Duterte. Kasi daw, yung mga bumoto kay Sara, mas marami kaysa kay PBBM. Mas marami po yung bumoto kay Sara kasi mas marami yung Marcos supporter. Yan ang katotohanan niya. Ngayon, going back doon sa claim, mga kababayan ni Baste na walang utang na loob si PBBM kasi yung tatay niya yung nagpalibing tapos pinakulong ni PBBM yung tatay niya. Mali po yun. Nag-allow na mailibing mga kababayan sa libingan ng mga bayani, yung Supreme Court po, iniutos po ng Supreme Court. Pag ang Supreme Court nag-decide po, batas siya po na dapat nasundin. Yan po, napakalinaw. Report ito ng Associated Press, AP. Philippine Courts grants Ferdinand Marcos a hero's burial. Yan November 8, 2016. The Philippine Supreme Court has voted to allow the body of former leader Ferdinand Marcos to be moved to the Heroes Cemetery in Manila. Ito yung report ng Philippine Star, philstar.com, November 11, 2016, full text Supreme Court ruling on Marcos burial. Ano sabi dyan, mga kababayan? The Supreme Court in Bank decided to allow the burial of former President Ferdinand Marcos at the libingan ng mga bayani or Heroes Cemetery. Voting 9-5-1, the magistrates of the High Court dismissed the consolidated petitions, arguing that a hero's burial for Marcos would be a grave injustice to the victims of martial rule. The decision penned by Peralta stated that Duterte was within the bounds of his powers under the Constitution and the Administrative Code when he ordered the burial. So ang papel po ni Digong sa pag-order because of the Supreme Court decision. Bakit po? Karapatan ng dating Pangulong Marcos Sr. na malibing kasi sundalo po siya. Bilang isang sundalo, ang libingan ng mga bayani ay libingan ng mga sundalo. So yun ang participation mga kababayan ni Digong. Parang kung titingnan natin mga kababayan, nagawa niya yon as president kasi sinuport siya ng mga Marcoses. Pumunta si Digong po sa Ilocos. Gusto ninyo makita? Yan February 2016. Sa bahay ni Apo Lakay sa Ilocos Norte, humingi si Digong ng suporta sa mga Marcos, Ilocano at mga loyalista para sa kanyang kandidatura. Sinuport siya po ni Amy Marcos. And in fact, i-review ninyo yung mga sinabi ni Digong doon sa unang zona at mismo yung sa pag-take out niya bilang Pangulo. In-acknowledge niya na talagang sumuporta sa kanya si Amy Marcos. Wala man siyang mga leaders po. Dalawa lang na gobernador. Si Amy Marcos tapos yung gobernador ng Bulacan. The rest mga kababayan, lahat mga dilawan. You see? So, hindi magagawa ni Digong na ipaintulot ang pagpalibing or ipag-utos ang pagpalibing sa libingan ng mga bayani kay Marcos Sr. kung hindi siya naging Pangulo na ang rason ng kanyang pagiging Pangulo sinuport ng mga Marcos supporters, Marcos loyalists. Naintindihan na ninyo? Ngayon, sino ang may utang na loob? Unang-una mga kababayan, yung Korte Suprema may utos. Pag ang Korte Suprema nag-utos, you have to follow because no one is above the law, not even the palace. Naintindihan na ninyo? No one is above the law, not even the president.
You see? Kaya mali na si Basti, mga kababayan, sinusumbatan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa kasabi po ni Yusek Claire Castro, yung pagiging magkaibigan, anya, hindi man pwede na dahil sa naging kaibigan or kaibigan, hindi na natin susundin yung batas. Mas matimbang ang batas sa pagkakaibigan. Hindi po pwedeng dahil kaibigan, we ignore the law. Yun ang gawain nila kasi, mga kababayan. Pag kaibigan, wala nang batas-batas dyan kasi kaibigan. They protect. Ganun ang kwan nila po. Ganun ang kanilang practice. Tingnan ninyo. Si Pacquiao po, di ba itinago nila? Sabi wala daw doon sa wala daw doon sa kingdom. Inasa kote po ni General Torre. Narinig yung heartbeat. Gusto pang lukuin ni Bongo saka ni Bato. Nagpa-Senate hearing doon. Hindi nila maloko si General Torre. Hindi yan nandyan. So ganun sila magtakipan, which is wrong, mga kababayan, kasi pinaghanap ng batas. Ayun ang hindi pwede po sa ating administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, malinaw na po sa inyo. O ngayon, doon tayo sa sabi ni Enrile. Lahat ng problema nila po, including ito mga DDS vloggers, sila man lang, sila ang may gawa ng sarili nilang bangungot. Sabi niya riyan, they now claw for whatever support and sympathy in support they could muster to extricate themselves from a tight and legal trap that they themselves dug for themselves. Yung legal trap, mga kababayan, yung nasilo po si Digong at the rest of the, accused, yung inaakusa po, pero ang turing kay Digong, suspect pa man lang po. So itong mga suspects na to, including itong si Bato, si Bongo, si Sara Duterte, kahit itong mga vloggers, sila man lang po ang gumawa ng silo na isinilo nila sa kanilang sarili. Ano ang tawag mo dyan kung hindi tonto? This is stupidity, pure and simple. Gumawa ka ng sarili mong trap, sarili mong silo na isinilo mo sa sarili mo. Pagkatapos, ibiblame mo sa ibang tao. Tama ba yun? Kaya tama yung sinasabi ng isang DDS po. Sila man ang kanyang gumawa niyan. Kung sinong dapat sisihin, bakit inayaan ng ating Pangulo, ni PBBM. Ikaw man daw niyan na araw-araw tawagin kang bangag pagbantaan, gusto pang ipapatay. Anong gagawin mo? In until today, ganun pa rin ang ginagawa nila. Massive ang pagpakalat ng fake news. O ngayon, umaksyon na po yung Palasyo Malacanang, tapos yung Congress, malamang sa malamang, hindi pa sila mag-attend, wanted na sila. Pugante. Nag-issue po ng arrest order yung Congress. Yan ang makuha ninyo. At tutulad kayo kay Harry Roque. Ayan sabi ni Enrile, what a pathetic irony. Those who allegedly committed acts of injustice are drowning and gasping for justice. In their desperate distress, they called for widespread national prayer rallies to a God they called stupid. They blamed nearly everyone else except themselves for their miseries, lust, which they themselves created because of their arrogance, hubris, and hunger for power and pelf. They now claw for straws of support to extricate themselves from the tight situation they created for themselves. Yan, mga kababayan, ang sakto na description ng isang matalinong dating Senate President and Legal Counsel ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kayo man lang niya yung gumawa ng problema ninyo. Gumawa kayo ng silo, tapos kayo man lang ang nasilo. Dahil sa because of your arrogance, hunger for power and pelf. Kwarta, tapos sinisisi ninyo, lahat sinisisi na ninyo, except yung sarili ninyo. Turo kayo ng turo, ang akala ninyo, mapapaniwala ninyo yung tao kung ituro ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos na nasa likod ng mga kasong yan. Anong nasa likod ng mga kasong ni Digong? Ang nasa likod ng mga kaso, yung mismong pamilya ng mga biktima. Pwede pa ninyong ituro si Trillanes kasi tinulungan niya sila sa Magdalo ang nag-file noong 2017 helping
the victims of AG case. Pwede pa ninyong ituro yung mga Catholic priest and nuns na tumutulong dito noong 2017 pa. Wala pa sa poder yung ating Pangulo nang magsimula yung kaso, pagkatapos ituturo ninyo. Di ba? Galit na galit kayo. Magalit kayo sa sarili ninyo. Gumawa kayo ng sarili ninyong problema. Kaya nga sabi ng abogado po ng ICC, pati yung judge, napakalakas nga niya ng ebidensya. Kasi yung ebidensya galing mismo sa bibig ni Digong. You see? Ito po ang mga sinasabi ni Digong, documented po. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang Davao. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. Yan ang mga ebidensya. Binigay mismo ni Digong yung mga ebidensya galing sa bibig niya. Tapos siya pa yung sabi, yan ang tutuan niya. Natigok ko nga talaga. You see? Kaya overwhelming ang ebidensya, mga kababayan. Kasi ang ebidensya, si Digong mismo. Siya ang nagsabi na totoo. Ito ang tutuan niya. Yung mga nagsasabi, nananawagan na ibalik sa Pilipinas si Digong, kahit yung interim release, malabo po. Pakinggan ninyo itong report ng Billionaire News Channel. Dating Pangulo, hindi na raw makakabalik ng bansa. Pakinggan natin. Hindi na raw makakabalik ng bansa si dating Pangulong Duterte. Gustuhin man ng kanyang mga taga-suporta at mga kaalyado. Ang paliwanag ng isang law expert sa agenda report ng ating Lumalakas ang panawagan na pabalikin sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil ayon sa mga kaalyado niya, igalang pag-aresto at pag-turnover kay ICC. Pero posible pa nga ba siyang pabalikin dito? Ayon kay Center Law President Attorney Joel Butuyan, hindi na. Nasa jurisdiction na kasi ng ICC ang dating Pangulo. Sa puntong ito, 3 lang daw ang option ni Duterte. Una, ang interim release. Kung hindi naman flight risk ang dating Pangulo at pasok siya sa mga kwalifikasyon para dito, posible raw ito. Pero sa 23 taon ng ICC, wala pa raw suspect na may kasong crimes against humanity ang pinayagan ng korte. Ikalawa, dismissal from jurisdictional challenges. Base ito sa argumento ng Duterte camp mula sa Article 59 o ang karapatan ng suspect na dalhin sa korte ng isang custodial state para masiguradong may due process. But this competent judicial authority has very limited powers. In fact, almost amounts to a ministerial power, no? It is very explicit in Article 59 that the competent judicial authority has no jurisdiction at all to review, even reverse, of course, the validity of the warrant of arrest. At huli, ang acquittal. Kaya lang, sabi ni Butuyan, kung pagbabasehan ng 43 mga parehong kaso na hinawakan ng ICC, mukhang malakas ang laban ng mga biktima laban sa dating Pangulo. Dagdag pa niya, ang pronouncements mismo ni Duterte sa publiko noon, bagamat ayon sa kanyang mga kaalyado ay mga biro lamang, may implikasyon sa kinakaharap niyang kaso. This case we are about to discuss go down in history as the international criminal case where the accused himself facilitated his own conviction. Isang senaryo pa ang sinabi ng law expert. Sakaling hindi matapos ni Duterte ang paglilitis dahil sa kanyang kalusugan, hindi naman automatic na absuelto na agad ang mga co-accused. There are 9 redacted information. No? So this is a list of 9 names, and then it continues with and other members of the Philippine National Police and high-ranking government officials. No? So the names are redacted. So there are 9 names there. Sa panayam ng On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na malinaw ang kanilang diskurso sa kaso ni Digong, maging dito sa Korte Suprema o sa ICC. Tinakas na nila. Yun ang Kidnapping. magiging argument nila. In fact, yun ang i-argue nila. Wala na sir, wala na kami jurisdiction. Excuse me. Kidnapping Ang daw. pinag-uusapan dito, hindi jurisdiction over ICC. Ang pinag-uusapan dito, over the illegal action
bilang mga government officials. And your illegal acts will follow you wherever you go. But kailan po pumapasok dito yung It's Moot and Academic? Dahil nandun na po Kasi siya. nga sinasabi nila na wala na sa Pilipinas. Yeah. Eh, ang jurisdiction nga, hindi yung porket wala ka. Kasi ang ginawa mong mali at illegal, hindi ka makakatakas niyan. Kumpleto na ang defense team ni FPRRD sa ICC. Tatayong lead counsel ang veteranong international lawyer na si Nicholas Kaufman, na kilala sa paghawak ng high-profile cases sa war crimes at human rights violation, gaya ng dating Congolese Vice President na si John Pierre Bemba, anak ng yumaang Libyan leader na si Aisha Gaddafi, at pinakahuli ang Central African Republic militia leader na si Mokom Gawaka. Ayan pa, mga kababayan. Yung mga argumento ni Panilo po, malabo pa sa sabaw ng pusit. Yung narrative nilang kidnapping, di yun papatulan po ng mga judges. Kasi po, nagpalabas ng warrant of arrest yung ICC mismo. Paano naging kidnapping na sila yung nagpalabas nga ng warrant of arrest? Yung warrant of arrest, mga kababayan, isinerve ng Interpol, in which tayo po ay member ng Interpol. Nakipag-cooperate tayo sa Interpol. So walang kidnapping na nangyari. Saan ka nakakita ang kidnapping, mga kababayan, na naka-full coverage? Binabasahan yung kinikidnap ng Miranda rights, si General Torre. May ganun na kidnapping po. Eh, yung mga argumento ni malayo, napakalabo po. Mga argumento ni Panilo. Ito yung paniwalaan natin kasi may experience siya sa ICC. Ex-ICC judge, Pangalangan. ICC completely indifferent to how a suspect is brought to The Hague, sabi niya. Yan. Sabi ni, Pangalangan. In my experience niya, the ICC is completely indifferent to the way the prisoner, the accused, is brought to The Hague. He cited the case of Nazi Party official Adolf Eichmann, who was taken from Argentina to Israel to stand trial for the Holocaust. In the case of the doctor, who was taken from Mexico to the United States to stand trial for the killing of American agents. The only question niya of the court is whether the court has acquired jurisdiction over the person of the accused. If it has, then the court proceeds to trial. That is the fundamental principles niya. No questions on how he got there. Kung paano nakarating sa dahig at na-detain si Digo ngayon, wala na yun, hindi na yun binibigyan ng atensyon ng ICC. Kung kinidnap pa yan, kung totoong kinidnap, wala silang pakidon. Kaya nakita ninyo, yung manifestation po ni Mijaldea na kinidnap daw, inignore lang ng Hindi nga pinansin, mga kababayan, ni Motok, ni Judge Motok. Diretso lang sa agenda. Ganon, mga kababayan. Tama ito na analysis ng ex-judge. Ex-judge ito, mas credible ito, mga kababayan, kaysa kay Panilo kasi ex-judge siya mismo ng ICC. Credible siya na magsalita. No questions on how he got there. He noted all the hand-wringing over on how Duterte was brought to The Hague on a private jet. In my experience niya in the court, we have never bothered with this minutiae o mga trivial details. Mga maliit na bagay po, hindi na yun pinapansin. Kung paano nadala, hindi na yun. Wala nang binibigyan ng importansyan. Mga trivial things ng ICC. Importante po, may harap sa trial at kung hindi siya nagkasala, di acquittal. Hindi mapatunayan nagkasala. Pero pag napatunayan nagkasala, di conviction. 30 years to lifetime. So may pag-asa pa. Mga kababayan, si Digong na magsisi ng kanyang, at least ng kanyang mga kasalanan. Magsisi sa ating Panginoon. Yung pagmumura niya sa ating Panginoon. Pwede niyang pagsisihan habang nasa silda siya. Di ba? Pero yung mga victims po ng AJK, wala abo na sila lahat. Nasa lupa na po. Tunaw na. Lahat ng natunaw, mga kababayan. Walang due process. Siya may due process po. At hindi man siya bibitayin, mga kababayan. Walang death penalty.
sa ICC. Kaya mapalad pa rin siya, mga kababayan. Kaya yung mga reklamo ng mga supporters niya, pati ng kanyang pamilya, baseless po. Si Digong mismo yung nagsabi na para daw siya nasa hotel man lang, doon sa kulungan. Kasi yung kwarto niya, napakaganda. Kompleto ng mga amenities. You see, only that niya, mismong nagkwento si Sarah, only that niya, hindi siya makalabas, siyempre. Pero napakaganda ng kanyang kulungan. Asikaso ng mga nurses. Kasi nasa right wing ng hospital. So parang nasa hospital arrest man lang siya po, mga kababayan. Ito yung British lawyer ni Digong. Naganda na daw ng malakas na depensa to acquit Duterte at ICC. Wow. Siyempre, yun ang gagawin niya. Yan siyempre ang objective niya. Doon siya binabayaran bilang abogado. Yung ma-acquit si Digong. So, naintindihan natin, mga kababayan. Tingnan na lang natin kung kakayanin. Siguro, hindi man kilala ni Kaufman, mga kababayan, ang pagkatao ni Digong at ng kanyang pamilya. At yung mga circumstances, hindi niya masyado kabisado. Kung ang paniniwalaan niya, yung lahat lang na kwento ng mga Duterte, malamang hindi acquittal yung kaidnatnan po. Kasi ang mga kwento ng mga Duterte based on fake news, hindi man totoo yung mga kwento. So doon ibabase yung defense sa mga fake news. Yung totoong kwento, mula mismo sa bibig ni Digong. Yan, no? Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang Davao. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. Siya mismo nagsabi. Paano yan, i-defensa ni Kaufman? Ang dami yan. In many occasions, mga kababayan. Pati si Bato. Recorded lahat. Yan, Ikaw, Senator De La Rosa, did I ever tell you to shoot a criminal na defenseless na nahuli na ninyo? Never, my whole life, Mr. President. Kaya ko lang harap-harap mag-utos, patayin mo yan. Patayin mo yan. Pagkatapos lumaban. Ngayon, kung ayaw maglumaban, di palabanin mo. May sabi ba ko sa inyo na isalvage ninyo yung tao? May sinabi ba niya ako? Na isalvage niyo yung tao? Never, Mr. President. Never niya? Patayin mo na lang. Takin mo na lang, marami yan dyan. Patayin mo na lang. Para malaman ng tao na yan. Walang ariglo dyan. Pag hindi, parang nga ako kaya. Kung hindi ninyong gawin, ako ang papatay dyan. Isasalvage ka din. Ito, take you out. Total, marami na lang rin akong kaso dyan. Dagdagan ko na lang. Galing mismo sa bibig ni Digong. Pag plinayan doon, mga kababayan sa ICC, unanimous. Paano yon, mga kababayan? Iriribat ni Kaufman na mismong si Digong ang nagsasalita. Validated lahat ng mga videos, mga kababayan. Recorded siya. You see? So tama po si Enrile. They blame nearly everyone except themselves for their miseries last, which they themselves created because of their arrogance, hubris, and hunger for power and wealth. Tapos sila man lang niya ang gumawa ng silo na sumilo sa kanila. Na hirap sila ngayong labasan. Yan kasi, mga kababayan, tinawag yung Diyos na estupido. Sino ngayon ang stupid? Di ba? Isabi natin, God is not mocked. What you sow, you reap. O ngayon, tingnan natin kung ano yung gagawin ng mga DDS vloggers. Ituloy ninyo ang pagpakalat ng mga fake news para makagawa kayo ng sariling trap na siyang sisilo sa inyong mga sarili. Okay? Ayaw ninyong pagsabihan kasi mga magagaling kayo matatapang ang pakilala ninyo, maisog. Kami, mga duwag kami. Kaya hindi kami nagsasalita ng masasama kasi mga duwag kami.
Tanggap na namin yon. Ayos? O kayo na yung maisog, kami yung duwag. Yung Pangulo natin, kuting. Di ba? Yan ang tawag nila kay PBBM, kuting. Weak leader. O di weak. Tanggap namin. Si PBBM, weak leader. Sabi ninyo. O sige, weak. Para lang maging masaya kayo. Pero imbes na maging masaya kayo ngayon, na weak ang ating Pangulo, bakit nag-iiyakan kayo? Ayan ang tanong. At itong ating programa, mga kababayan, itong ating mga sponsors, Fairmax, Framing and Lifting Cream, pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya, made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.